Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 8 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:09 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, matungkol po dito sa hamon ni Bato de la Rosa noon kay Trillanes. Matagal na po ito. Bago pa nadakip si Duterte, naghamon na po yan. Yan si Bato de la Rosa. Ang title ko po ngayon ay Tinanggap. Tinanggap na ni Sentry ang hamon sa kanya ni Bato de la Rosa. Opo. Headline yan nung mga nakaraang araw ay magkomentaryo po tayo dito ngayon, ano? Hamon kasi ni Bato, make my day, go ahead, ikaw pa ang magpusas sa akin. Yan ang sinabi niya kay Trillanes. Make my day, sabi niya, go ahead, sige, sabi niya, sige lang, di ba? Ikaw pa ang magpusas sa akin. Ibig sabihin, si Trillanes ang huhuli. Opo. Ayaw lang natin kung anong ibig sabihin niya dyan. Pero tiwalang-tiwala siya na makapangyarihan sila. Yan po, tiwalang-tiwala siya na hindi mangyayari yan. Tiwala siya na hawak nila ang lahat-lahat siguro, hindi ba? Kaya ganyan. Ngayon, sumagot si Trillanes. Pero actually, yung sagot pahapyaw lang po Pahapyaw lang. At siguro ay kung ako din yun ay ganon din ang sagot ko. Yung sagot ni Trillanes, something like this, sagot ni Sentry, hayaan mo sa paghuli na andun ako o hindi ako mawawala, hindi ako lalayo, sabi niya. Naandun lang ako. O lalapit ako. Kung hinuhuli na o nahuli na, ayawan lang natin kung anong ibig sabihin yan. Pero ay alam niyo po yung mga ganyan, propaganda lang po yan Yung mga ganyan. Kahit na nahuli yan, halimbawa lang nahuli yan, ngayon ay mga 4 step ahead na andun si Trillanes. Okay na yung ganun hindi ba? 4 step ang layo. Hindi ba? Tapos pipicturan o kaya ay bibidyohan ng mga media, hindi ba? Ay alam nyo naman ang media gustong-gusto yung mga ganyan hindi ba? Kahit na hindi pa siya nagpusas o hindi siyang humuli, pero pag ganun na ang sitwasyon na nahuli na o ay pwede naman napapicture kahit malayo, hindi ba? Ganun lang po yan. Katulad nung bumisita si Trillanes doon sa ICC. Actually, wala namang picture na nagkaharap sila. Wala namang ebidensya na nagkita sila. Pero, yun lang pumunta ron sa opisina o siguro ay nagpa-picture lang doon sa gate o doon sa logo, hindi ba? Sa logo lang ayun, ang sinabi na ay dinalaw, hindi. Ganun lang po mga
propaganda eh. Pero ako, ay alam ko yan, kahit na yung yabag lang, yung sapatos ang marinig ni Trillanes, takot na yan si Duterte. Opo, akala niya sisinuhin na siya. Ganun lang po yan eh. Kasi nga, tinanggal niya yung pardon, hindi ba? Yung niribuka niya, niribuk niya, hindi ba? Yung pardon na iginawad ni Pinoy. Ay wala pang gumagawa niyan po eh. Sa lahat ng presidente, ino-honor yung pardon nung nakaraang presidente, lalo na kung patay na. Hindi hindi mo na maribuk yan o maribuka. Ayan nga, kaya nga siguro ay ganyan nga nangyari. Takot na takot si Duterte. Bakit daw naandun si Trillanes dun sa dahig, hindi ba? Yun ang sinasabi ng mga enabler ni Duterte, hindi ba? Oh. Iisa ang kumanlang po niyan eh, iisa. Madalas akong mapasabak dyan, doon sa dyaryo, doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa comment section, ay talagang iisa ang sinasabi nila at pag inaway mo yung isa, puputaktihin ka nila. Pero wala namang walang logic naman. Walang logic. At kung minsan iniisip ko na mga machine lang, probably ay galing ng China yung mga machine. Opo. Ang sabi ng anak ko sa akin, "Tatay, wag mo nang sagutin yan," sabi niya. "Bakit ka ko? Mga machine yan." Mga machine yan, sabi niya. Tignan mo ang mga sinasabi, walang logic. Oh, hindi nakikipag-argue yan kasi nga ay niluluko ka lang yan. Nung napansin ko na wala namang ibig sabihin kung minsan mali pa yung sinasabi. Kaya hinintoan ko na, mga machine. Oh, ay ikaw ay ako po nag-iisip ako o nagre-research ako bago ako magsulat. 'Di ba? Oh, kung minsan ang hirap kong matulog. Oh, kaya sinabihan ako nung anak ko na, "Ay, wag mo nang pansinin yan, tatay," sabi niya. Oh. Ngayon ay ito nga sinagot na ni Sentry, hindi ba? Oh, sinagot na yung hamon sa kanya ni Bato de la Rosa. Aywan ko kung kailan yon, pero bago pa nadakip si Duterte. Yan ang sinabi niya. "Go ahead," sabi niya. "Make my day." Oh, gusto mo ikaw pa ang magpusas sa akin, sabi niya eh. Oh, ngayon ang sagot po ni Trillanes diyan ay hayaan mo at ay naandun ako o hindi ako lalayo. Ayan nga. Oh. Ay ano ngayon ang sagot ni Kwan? Wala na eh. Magtatago na po yan eh. Kasi alam ko na alam nila mali yung ginagawa nila eh. Opo. Alam ko na guilty sila. Kasi may pinagbabasihan ako eh. Yung the guilty plea when no one pursue him but the innocent is as bold as the lion. Yun ang pinagbabasihan ko dyan. Ay bakit siya magtatago? Ngayon, kung totoo yung sinasabi nila na pagagandahin nila ang bansa, hindi ba? Papatayin nila lahat ang adik, pagagandahin nila ang bansa, adi yun ang ilaban nila. Napakasimple lang naman, hindi ba? Ngayon, tingnan natin kung papaboran ng mga tao, kung papaboran ng mga judges, kung i-honor yan ng mga judges. Pero sinabi ko na, nakasulat sa Biblia, pinagpapatay na nga ng Panginoon ang mga tao noon nung panahon ni Noah. 8 tao lang ang natira. At ang rason doon ng Panginoon ay
all the intent and imagination of the man. All the intent and imagination of the man is evil continually. Kaya nag-decide siya, so I will blot out, sabi niya. Ano ba yung blot out? Ay tatanggalin ko na ang tao sa mundo, sabi niya. In the face of the earth, sabi niya. I will blot out men from the face of the earth. But Noah find favor in the eyes of God. Paano kang makakaligtas dun sa baha? Yung pinakamataas na bundok, the highest mountain, hindi ba? 20 feet na andun ang tubig. At tumagal ata yan ng, kung hindi ako magkamali, tumagal yung baha ng 5 o 7 buwan. 20 feet above the highest mountain. Paano ka maliligtas dyan, hindi ba? Pati nga mga higanti raw namatay, yung mga higanti. Maraming higanti po noon, mga giants, di ba? Genesis 6:4, and there were giants in those days on the face of the earth. Nakasulat po yan. May mga higanti, hindi ba? Ngayon ay ito na nga nagsishare lang po ako sa inyo ng ilang verse patungkol po dyan para may matutunan tayo na huwag tayong palalo sa ating mga sinasabi o huwag tayong magsalita na alam nating mali o huwag natin ilaban ang mali kasi nga may Diyos po Yung iba siguro ay hindi na sinisingil kasi nga nadulas lang, hindi ba? O hindi naman yun ang ibig niyang sabihin. Pero yung iba mayroon kasi ganun na kwan lang na nasabi lang niya pero wala sa loob niya. Ganon. Pero kung paulit-ulit, at ito nga, 3 pa ang sinabi Go ahead, make my day, at saka ikaw pa ang magbusa sa akin. Kaya hindi pwedeng magkamali Unmistakably talaga, intent niya yun. Hindi ba? Unmistakably. Hindi ba? Truly, yun ang nasa isipan niya. Kaya nga pagbabayaran niya. Hindi ba? Ganun lang po yan Kung magtatanong kayo sa akin, bakit yung iba ay hindi naman pinaparusahan? Ay baka, yun nga, hindi naman intent niya pero ito, intent talaga At sinabi ko na po, ang reason nila, bakit sila pumatay ng pumatay? Ang reason nila para kontrolin ang mga tao. Ang tao kasi natakot, kontrolado nila yun, Pero hindi nila alam, yung kaisipan ng tao ay naghihimagsik na. At ayan na nga, hindi ba? Ayan na nga. Marami na siguro ang nananalangin na parusahan sila. Ayan po At kung doon sa nananalangin, mayroong isang matuwid, ay madali pong isagawa ng Panginoon yan Didinggin po ng Panginoon ang tabong matuwid. Ayan po So ito po Jeremiah 17 verse 10. I the Lord, sabi po ng Panginoon, I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Ayan po, hindi ba? Maliwanag po Kung ano yung ginawa mo ay doon ka sisingilin. Kung ano yung mga pamamaraan mo, ayan nga yung pamamaraan kasi nila, patayin yung mga tao, o yung mga adik, para daw gaganda ang bansa. Hindi po mangyayari yan. Napapatayin mo, kahit patayin mo na lahat ang kriminal kasi may darating pang iba may isisilang pa
O, ay matanda ka na. Hindi ba? Kung matanda ka na, ay paano mong mapapatay yung mga isinilang pa? May darating pa rin eh. Kasi nga, cycle lang po yan eh. Ngayon, ang pamamaraan po ng Diyos ay baguhin yung paniniwala mo. Yung nga faith, baguhin yun. Magtiwala ka sa Panginoon. Yun lang. Doon lang. Pag nagbago ka, pag nagsisi ka, yun lang ang paraan. Wala nang iba. Yung papatayin mo yung mga adik, hindi paraan yan. Pero yun nga ang ways nila eh. According to His ways. Doon sila kakastiguhin ng Panginoon. Nakasulat po eh, no? I, the Lord, search the heart, test the mind, even to give every man according to his ways. His ways, hindi ba? Yung pamamaraan niya. Paano nila pagandahin ang bansa? Ayun, patayin ang mga adik. Hindi ba? Ay pagbabayaran nila yan. Kasi nga hindi naman counted yan eh. At sinasabi ko nga, ang findings ko dyan, gusto nilang patayin yung mga adik para matakot ang mga tao sa kanila. Sumunod ng sumunod. At ganun nga ang nangyari. With impunity na po yung ginawa ni Duterte. Ay hawak mo, pati ombudsman eh. Hawak nila eh. Pati Supreme Court, hindi ba? Pwede, sabi ng Supreme Court, pwedeng tanggalin ni Duterte tayo sa ICC. Pwede, sabi ng Supreme Court. Ay ngayon, hindi ba? Maraming taong nagklamor na ibalik na tayo. Ganun lang po yan eh. Kontrolado ni Sara yung impeachment ni Sara. Kontrolado niya ang Supreme Court. Ay mali, sabi ng Supreme Court eh. Mali yung procedure ng mali ang procedure ng ginawa ng lower house. Pati yun, pinakialaman nila. Kasi nga, kontrolado nila eh. Hindi ba? Yung po ang sinasabi ko. Pero ngayon, sa itong second impeachment sa February ata, ay aywan ko lang kung yan pa ang rason nila. Hindi ba? Ay, pero palagay ko, papalagdan ang mga tao dyan. Humiling ng motion for reconsideration ang lower house, hanggang ngayon, hindi naman sinasagot ng Supreme Court kasi nga hawak po ni Sara Duterte. Marami ata dyan, appointed nila eh. At ito naman si Leonin, na appointed naman ni Pinoy, nagbalingbing naman, hindi ba? Ganun lang po ang tao eh. Kaya nga wala po tayong aasahan sa tao. Wala. Wala tayong aasahan dyan. Ang asahan lang natin ay ang Panginoon. Kasi kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang gagawin niya. Pag ano yung pangako niya, ay sure po yan. Yun lang sinabi niya, gagawin niya eh. Ay kung nangako pa siya, hindi ba? Pinangako niya, nasisigilin niya, hindi ba? Binggayan si Ismael, sabi niya, adi, mas paniwalaan mo yun, hindi ba? Ecclesiastes 17, Verse 3, I said in my heart concerning the conditions of the sons of men, God teach them that they may see that they themselves are like animals. Ayan po, mangangaral po yan. At si Solomon po ang sumulat yan. Ulitin lang po natin para maintindihan natin I said in my heart, concerning the conditions of the sons of men, God teach them. Tinitesting sila, Tinitesting sila, that they may see that they themselves, para makita ng mga tao na sila mismo, they themselves, are like animals. Ayan po. Kaya ganyan, kaya umaabot sa ganyan, hindi ba? Ayan na nga. Proverbs 17:3, the refining pot is for the silver, and the furnace for gold. But the Lord tastes the hearts. Ayan po, Yung daw, ay kasi, yung silver po, dinadaan yan sa apoy Pero naandun sa pot yan, yung pot
na tawag nila. Ngayon ay para i-refine yung silver. At saka yun namang gold ay ganun din, parnis. Ang parnis, yung parnis po ay pugon. Pugon yan, hindi ba? But the Lord tastes the heart. Ayan po. Ay panong ikwan ng Panginoon ang yung kwan? Di yan, kakastiguhin siya, hindi ba? Kakastiguhin. Mabuti sana kung magbago. Ewan ko lang kung magbago pa yung ganyan, hindi ba? Mabuti sana kung magsisi, hindi ba? Iyan po ang isang purpose ng Panginoon, kaya dumadaan tayo sa mga pagsubok yang ganyan. Para tayo ay magsisi o magbago. Pero kung kinahabagan ka ng Panginoon, ay kung wala talaga, hindi ilalagay sa puso mo ng Panginoon na magsisi ka. Hindi po. Yung iba tumitigas pa ang puso ay mas lalong pumapatay. Ayan po Romans 2 verse 6. God will repay each person according to what they have done. Ayan po. Hindi ba? Ano ba ang pinagagawa nila? Ayan nga, pumatay nga sila ng pumatay Alam nyo po, nakikibalita ako noon, ay hindi na nga pumupunta yung kamag-anak doon sa burol kasi natatakot sa mga pulis. Dahil pag pumunta sila, ay sila naman ang isusunod. Ibinibigay na lang po yung abuloy, ipinapaabot nilang sa mga tao na pumupunta. Ayaw nang pumunta. Kasi nga natatakot na po ganun po yun ang pamamaraan nila. Hindi ba? Ito ngayon ang God will repay each person according to what they have done. Tanungin nyo po yung mga namatayan, yung mga tinukhang, yung panganay po namin sa Las Piñas, may kapitbahay siya na natukhang yung anak. Natukhang po. Opo. Ngayon, ay tinanong yung tatay, mayaman sila kasi siman yung tatay ay nakapagpatayo sila ng apartment building dyan sa Baclaran. Ngayon, nung sisingil yung anak niya, kasi may diferensya nga yung bata yung binata. Walang asawa, pero may edad na, pero alam ko, may diferensya yun. Kasi, naobserbahan ko po nung bata yun ay may diferensya kako yun sa pag-iisip. Ay pumunta sa Baclaran, ay sumingil ng hindi na nakabalik yung rent, natukhang. Aywan ko lang kung nag-a-addict, ay wala na ako doon hindi ko alam kung nag-a-addict o napagkamalang addict. Tinanong ngayon yung tatay, yung siman, ay hindi na kami pupunta kanya sa korte. Sabi niya, tinanong kasi kung pupunta pa sila sa korte. Wala din mangyayari dyan, sabi nung tatay. Ganun po Kasi nga, with impunity sila. At yan ay sisingilin sila. Ano pang sinabi ng Panginoon? God will repay each person according to what they have done. Natakot nga po ang mga tao kasi patay dito, patay doon. Hindi ba? Wala nang wala nang litis-litis Sinasagot ko nga po yung mga kalabang ko sa dyaryo Mas delikado kako po yan. Kung sa harapan ng tindahan mo o sa harapan ng bahay mo may namatay at hindi naasunto, hindi nahuli yung pumatay, mas nakakatakot yan kako. O hindi nabilanggo yung pumatay. Opo. Mas delikado yan. Kasi nga, hindi na mga nagdidemanda yung mga namatayan kasi nga alam nila, aayusin lang. Hindi ba? With impunity nga Kaya pagbabayaran nila yan. At sa totoo lang po sa edad ko po ito ay 67 na ako Wala pa akong nakita na ganyan sa ginawa ni Duterte. Wala. May naririnig akong mga noon, yung mga sinasalvage,
Pero talagang kwan lang yun, bihira o kaya ay talagang pinipili lang talaga, pinag-aaralan. Ano no? Ay pero ito kay kwan 30,000 mahigit hindi ba? Kaya ganyan ang mangyayari yan. Ano pang sinabi niya? Go ahead, sabi niya. Make my day. Ikaw pa ang pumusas sa akin. Ay ito na nga ang panahon, hindi ba? Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at sana po sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sana bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.